tayo may kasalanan, nakikihati lang tayo sa hirap. Siya hindi mo na, ang bugtong at buhay na Diyos ba Yesu Kristo, hindi mo narinig na nagreklamo. Hindi siya nagre-reklamo nung siya'y pahirapan, alipustahin, alimurahin, ano ba, saktan, ipako sa krus, pinatay ang katawan. Di ba? Upang mabuo sa lupa ang kanyang dugo para tayo matubos sa kasalanan. Hindi siya nagreklamo. Bagkus pinanalangin niya pa ang mga kumukutya sa kanya. Tayo, kaunting ano lang, nagre-reklamo na tayo. Minsan nagkakasala pa tayo. Di ba? Sa pamagitan ng ano. Alam niyo mga kapatid, ganito lang yan. Kung paano tayo sinusubok ng kabila. Alam ko yung iba sa inyo, hindi naiwasan na yung magsalita ng masasamang salita. Kumbaga, nagiging ano na siya, mabuti. At nagiging tapat. Kaya wala nang magagawa yung kabila. Ngayon, gagawa at gagawa yan ng paraan. Sa paanong paraan? Ang ginagawa ng dyablo. Gagamit yan ng ibang tao. Anong gagawin sa'yo? Diyan yan yung inisin ka. Diyan yan yung sa mga naghahanap buhay. Diyan yan yung utangan ka. At pag sabihin sa'yo, wala nang ano. Diyan yung pagnakawan ka. Ano pa? Gagawa yan ng ibang tao. At doon, yun ang gagamitin niya. Para ikaw magkasala. Gagalitin ka. Ngunit, pag alam mo ang aral, sabi dito, sa banal na aklat, sino man magagalit, mangmang. Kaya huwag kang magagalit. Na patungo ka sa pagkakasala. Okay lang magalit ka, ipakita mong galit ka, pero hindi ka dapat magkakasala. Naintindihan ba ninyo? Mga kapatid, kaya yung isang ano doon, ano ba yun? Banal na galit. Oo, nagre-reklamo. Sabi ko, talagang ganyan. Kung ikaw naman hindi ka gumagawa ng kasalanan o ano, gagawa ng paraan yung kabila para ikaw magkasala. Kaya nga, tayo'y mapalad, no? Alam ninyo, sabi doon sa 14, mapalad kayo kapag kayo'y inalipusta dahil sa Panginoong Jesucristo, sapagkat sumasa inyo ang dakilang Espiritu ng Diyos. Isipin ninyo yun. Mapalad pala tayo. Kung tayo'y nagagalit sa atin yung ano natin, sabihin mo ng kaibigan mo, mahal mo sa buhay, dahil sa pagsunod mo sa buktong at buhay na Diyos, inaalipusta ka dahil kung nakikita ikaw umaawit-awit, at nagagala ka kahit ikaw mahirap ka lang sa mata sa sanlibutan. Pero tandaan natin, mayaman tayo. Saan? Sa panlangit. Kaya lang ang tao, ang gustong-gusto talaga yung yumaman dito sa sanlibutan. Di baling mahirap sila sa paningin ng Diyos. Tama ba? Amen. Tama. Kasi ang tao to see is to Believe. Ngayon, mamaya, dadaanan natin yan. Hindi pa tayo nagsisimula. Mamimili kayo kung saan gusto ninyo. Your failure, your success. At ipapaliwanag ko kung saan kayo nag-success, saan kayo nag-failure. Mga kapatid, ngayon, ang tanong ko mga kapatid, nagtitiis ba talaga kayo? Nagtsatsagat ba talaga kayo? Sa paglilingkod? Sa hirap sa buhay? Bilang ano? Alam ninyo mga kapatid, mapalad kayo. Sabi doon sa unang Pedro 2:21, pag alam ninyo ang aral, wala kayong problema, hindi kayo mababalisa. Mga kapatid, basa? Unang Pedro 2:21.
pagtitiis ng hirap ay bahagi sa pagkatawad ng Diyos sa inyo. Ano daw? Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang ng Diyos sa inyo. Tuloy? Sapagkat ang si Kristo ang nagtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng isang halimbawang dapat Ang Panginoong Kristo nagtiis, nagtiyaga para bigyan tayo ng isang halimbawa o tularan na hindi kailanman siya hindi nagreklamo. Bagkus siya ay laging nanalangin, pinapanalangin niya yung mga nagalipusta sa kanya, ha? Kung ano man, di ba? Pinapatawad niya. Halimbawa yun. Tayo, dahil sa pagkahirang sa atin, tayo bilang isang pamilya na. Saan ba tayo nagpamilya kasi? Oo. Kilala ba ninyo ang Panginoon Kristo? Saan? Sa pangalan? Ha? Sa pangalan lang? Sa kapangyarihan. Ha? Sa pangalan lang siguro. Oh, kung paano nga ang Panginoon Kristo naghirap, kumbaga, magdadaan din tayo dyan. Kaya nga dito, di ba sa binasa kanina natin na wala pang, sabi dun sa unang Korento, 10:13, lahat daraan. Kaya nga inulit ko ulit mga kapatid, bago ka magtagumpay, sa anuman larangan, natural may pagdaraan kang mga Pagsubok. tama ba? Paano mo masabing ikaw nagtagumpay kung hindi ka naman dumaan? Paano mo naman sasabihin na ikaw ay nanalo sa takbuhan Ikaw lang tumakbo. kung ikaw lang tumakbo? Di ba? Ha? Laging may katunggali ka. Okay, basahin natin. Unang Korinto 10:13. Aha. Wala bang pagsubok na Aha. dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao? Lahat? Tapat ang Diyos, Tapat? ang Diyos. Hmm. At hindi niya ipinapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Mhm. Sa halip, pagdating sa pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Oh, kita ninyo mga kapatid. Naunawaan ba ninyo? Ha? Mga kapatid? Di ba lahat ng tao daraan sa pagsubok? Kaya lang, iba-iba yung pagsubok sa atin. Mga sinusubok tayo minsan, yung may mga asawa na sa asawa niya. O kaya may mga anak na dun sa mga anak niya. May sinusubok naman sa atin sa pinansyal. Sabihin mong marami siyang pinansyal, kaya lang problema siya, yung kalooban niyang Naghihirap. hirap. Di ba? Marami siyang pinansyal, ngunit may karamdaman siya na hindi naman magamot-gamot ng kanyang pinansyal. Ubus ng kanyang salapi, ng kanyang kayamanan. Di ba? Samantalang tayo, walang mahirap. Sabi ko nga sa inyo, walang mahirap. Nandila lang ang Diyos. Ang tao lang ang nagpahirap. Lahat mayaman. Walang hadlang para ikaw magpakayaman. Saan? Sa pang-spiritual. Sa langit. Dito talagang may yan. Ha? Karagdagan na lang yan. Mga kapatid, Hanapin mo na ninyo. nangigit sa lahat sa Strike the Crest, di ba? Ng Mateo, hanapin muna ninyo ng higit sa lahat ang pagharian, ang kaharian ng Diyos. At ang lahat ay daragdag na lang yan, di ba? Karagdagan na lang, bonuses na lang pala yan. Uunahin. Mga kapatid, no? Kaya nga, ang tanong ko sa inyo mga kapatid, no? Lahat pala, dadaan tayo sa paghirap, ha? At sa inyong pagtitiis, ha? May tatanguhin ba tayo? Kasi naman sa atin, nagtitiis tayo dahil sa atin sa mga mahal sa buhay. Pero ang pagtitiis mo nung dahil sa Panginoong Kristo, dahil sa pagsunod mo, ano ang tatamuhin mo? Sige nga, basahin nga natin. Pero kung nagtitiis ka sa mahal mo sa buhay, anong makukuha mo? Ha? Diyan na magkaroon ka ng kompleksyon, sakit sa puso, yung sinasabing high blood. Kasi sa lupa,